para hindi puro pressure lang, kasi wala naman tubo sa ilalim to para higupin po niya yung liquid sa ilalim. Andito sa ilalim yung liquid ay maalog-alog. Oh. Kailangan pagbukas po ninyo nito, sabay taob kahit 1-2 seconds, tayo ulit para itulak niya, tapos sarado. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, iwas high pressure technique number 5 na po tayo mga ka-vloggers. 5 na kagad, ang bilis. Marami rin po kasi pag inisa-isa nyo, tinatawag ng short videos, pero mahalaga pagka nandun na kayo sa pangyayari na kayo na yung gumagawa, masabi nyo napakahalaga at napanood din nyo itong mga vlog na to. So ngayon mga ka-vloggers, ano ang topic natin ngayong iwas high pressure technique number 5? Simple lang to mga ka-vloggers. Yung tungkol po sa pagkakarga ng refrigerant. Yun mga ka-vloggers. Kasi minsan hindi ninyo na pupuna. Kung kayo po ay isang car owner, nagpapagawa lang kayo, maaari wala sa inyo, no? Baka mamaya nandun kayo sa isang sulok dun, nagbabasa-basa lang kayo ng dyaryo, pakapi-kapi kayo, or yung iba naman hindi nanonood doon sa sasakyan nila habang ginagawa. At para na rin sa mga technician na minsan nagtitipid sa pagkakarga ng refrigerant, gagawing naka-idle speed. Minsan, ang kotse, ang baba. 600 o swerte na kung 800 RPM. Tapos, laging nakatayo ang tangke. Yun ang topic natin mga ka-vloggers. Diba, lagi ko namang sinasabi sa inyo sa mga naunang mga vlog. Maaaring hindi nyo pa napanood siguro dahil natabunan na sa dami. Pero maganda rin po sana nga pala minsan iniisa-isa rin ninyong panoorin yun dahil lahat yun may halaga po yun. Dahil nahuli ko na nga kung ano ang gusto ninyong pinapanood sa inyong lingkod, yung mga car aircon, kaalaman sa car aircon. So tungkol sa mechanical, nakita ko makakatulong po ako sa inyo dyan. At doon ko nakita ang dami ng nanonood pagdating sa car aircon Kahit sa paggawa ng Everest natin, yung dati yung kay Rebo, o yung sa Avanza ng anak ko, paggawa ng mga pedal, napansin ko napakarami ninyong gustong matuto. At madalas marami nagtatanong doon. So salamat po ng marami sa inyo at sana lang ay magsusubscribe po kayong lahat mga ka-vloggers, yung mga nanonood at tumatangkilik po sa atin para lagi po kayo updated din sa mga susunod na video, yung tinatawag nila notification bell pindutin po ninyo. Napakadalang na pong sabihin yun, pero alam niyo na po kung sino yun, di ba? So ngayon mga ka-vloggers, balik tayo sa topic. Paano po ba ang sinasabi ko na tamang pagkakarga para hindi mag-high pressure o iwas high pressure ang sasakyan mga ka-vloggers, no? Ganito kasi mga ka-vloggers no? Yung nakikita ko marami sa mga gumagawa, gusto nilang makatipid sa pagkakarga ng refrigerant sa sasakyan. Yun nga, minsan naka-idle, nakatayo lang ang tangke nila. So, ang pumapasok po sa loob ng system ng sasakyan na yun, karamihan, pressure. Pressure. Siyempre, napakaswerteng may umakyat na liquid doon, or sa dami na lang ng pressure, makakabuo ng konting liquid. Pero mga ka-vloggers, ang nagpapalamig kasi talaga sa loob ng evaporator yung liquid, no? Yung liquid refrigerant niya, yung inaalog-alog nyo, may umaalog sa loob ng tangke. So kung puro nakatayo, mga ka-vloggers, halimbawa, ayan palagi lang nakaganyan ang tangke, kinakargahan, nakapasok dito yung hose, hindi man lang itinataob na ganyan,
Ang mangyayari, puro pressure ang nasa loob ng sasakyan. Napakahirap ninyong mapuno at lumamig siya kung puro pressure, mga ka-vloggers. Halos mauubos na siguro ninyo yung laman na pressure nito, pero hindi pa ninyo makuha yung gusto ninyong lamig eh. So, ang ibig ko lang sabihin po dito sa vlog na to, mga ka-vloggers, katulad ng lagi ko tinuturo, once magkakarga na kayo, no? Mga ka-vloggers, ito, no? Nakatayo pa sa halimbawa, nakakabit na yung mga gauge nyo sa sasakyan, no? Oh. Halimbawa, binuksan na ninyo yung kulay blue na hose, no? Nakakabit din dito. Pagbukas ninyo nito, siyempre papasok na kagad yung pressure, ha? Pag binuksan ninyo to, pasok kagad ang pressure do sa hose, sa loob ng system. So, para hindi puro pressure lang, kasi wala naman tubo sa ilalim to para higupin po niya yung liquid sa ilalim. Andito sa ilalim yung liquid ay maalog-alog, oh. Kailangan pagbukas po ninyo nito, sabay taob kahit 1-2 seconds, tayo ulit para itulak niya, tapos sarado. Huwag yung pagkataob naman sarado kagad, medyo papasukin yung konti yung pressure, konti lang na yun. Tapos observe, lalo kung wala pa laman talaga yung system, pagbukas pa lang ninyo nito, 1, 2, 3, 4, kahit mga 5 seconds, sabay nyo itayo, sarado. Para mga ka-vloggers, ang mangyayari, papasok ang liquid at mayroon din pong papasok na pressure. Pangit kasi mga ka-vloggers na puro hangin lang o yung pressure lang. Para mapuno ninyo yung system, wala, halos gusto na niya pumutok. Or kung hindi man, konti lang ang maikakarga sa inyo. Kasi pagka pinayagan ninyo na ganun lang, lalo sa mga car owners na ganun lang ang proseso, sigurado babalik po kayo doon, high pressure yung sasakyan ninyo. Irereklamo ninyo, bakit hindi malamig? Tapos ang init-init ng mga tubo. Kasi nga po, tinipid ang pagkakarga. Kasi mga ka-vloggers, pagka tinataob, siyempre nababawasan yung kilo nito. Ganito tingnan po ninyo. Kiluhin natin, halimbawa, ang kailangan sasakyan nyo 1 kilo. 1 kilong liquid refrigerant na may konti pressure yun. Or yung puro hangin lang, puro pressure. Gaano karami yun para mabuo nyo yung 1 kilo? Di ba? Napakarami. So, kung ilalagay yung liquid, sandali lang makukuha natin yung kinikilo, yung tinuro ko po na tamang karga, 1 kilo, kung kotse, kalahating kilo, minsan sa mga isang condenser lang na dual aircon, mga 0.75 o 3/4 pa kilo lang, ganun lang po. Pero, kung lagi nakatayo yan, paano ninyo ngayon mako-compute yun, mga ka-vloggers? So, siguro, ang tagal na ninyo kinakargahan, kahit 1/4 ayaw pa po pumasok. Naintindihan ninyo? Kaya mahalaga na itinataob para pasok agad ang liquid, hindi puro gas ang nasa loob, hindi puro pressure lang, mga ka-vloggers. Kahit mga car owners, bantayan ninyo pag nagpapagawa kayo. Kapag nakita po ninyo na nakatayo lang siya palagi at parang hindi tinataob, ay medyo mag-worry po kayo at sabihan ninyo yung gumagawa na hindi ganun ang proseso. Mahalagang itaob para talagang mas malamig po ang aircon ninyo. At iwas high pressure po yun. Sandali lang, konti lang ang maikakarga sa loob, mapupuno po siya at lalamig. Kesa sa puro hangin, ay nako, ang tagal pupunuin or mangyayari tinipid lang, konti lang ang laman. Babalik din ninyo at paulit-ulit high pressure na walang lamig. Tindihan po ninyo. Pero pag tinataob, mababa lang ang pressure pero malamig na malamig siya. Konti lang ang maikakarga talaga doon dahil may liquid pero lalamig siya. Maintindihan po ninyo. So, paano mga ka-vloggers? Sana ay naintindihan po ninyo yung simpleng vlog na to. Basta sundin lang po ninyo yun. Sa mga car owners, bantayan ninyo at baka kinakargahan nga na nakatayo lang sa idle speed, RPM na 600 o ano, hindi mapupuno yung sasakyan ninyo. Tinipid yun. Sigurado ibabalik ninyo na walang lamig at mainit yung mga tubo. At sa mga technician naman dyan, gawin po ninyo yun. Itataob ninyo para mas malamig po yung mga ginagawa ninyo. Para sa inyo rin po yung mga ka-vloggers. Hindi kailangan na tipirin ninyo
kayo rin naman problema, babalik-balik din sa inyo ang trabaho. So, paano po mga ka-vloggers? Sana ay nakapag-share na naman ako sa inyo ng kahit konting kaalaman o technique. Ano pa po ba ang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.